tema at magbibigay ng kalakasan sa atin. So seeing Him face to face. Babasahin ko yung quote na binasa natin noong nakaraan sa Laodicean Church Age. Sabi niya, it reminds me of those beautiful words. It reminds me of those beautiful words. So 1 Peter chapter 1 verse 8. At binasa ni Brother Branham yung scripture, sabi, whom having not seen ye love, in whom though now you see Him not, yet believing you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Hindi pa nga natin nakikita eh. Tayo ay napupuspos na ng kalalatian niya. Amen. Paano pa pagka nakita na natin siya ng mukhaan? So nagpatuloy siya, sabi niya, with them we rejoice also. We haven't seen Him, but we have felt Him. Do you feel Him this morning? Yes. We haven't seen His face. We haven't seen Him physically, literally, but we have felt Him. And we know Him now as much as our limiting senses can let us. But one day, it will be face to face. That is for this age. And ito ay pangako para sa ating panahon. He is coming at the end of this age. Partial realization will be made perfect realization. Completed realization. Hallelujah. We have been looking through a glass darkly, but soon it will be face to face. Amen. Nung panahon ng church ages, sila ay tumitingin sa ating Panginoon tulad ng sa salamin lamang at hindi malinaw, madilim, darkly. Pero ang sabi niya, hindi magtatagal ay makikita natin siya ng mukhaan. We have been going from glory to glory. Tandaan niyo, ang pagpapahayag ng kanyang mukha ay pagpapahayag ng kanyang sarili. At habang mas maraming mga katangian ng Diyos ang nahayag, the more He reveals Himself, the more glory we see. That's why Brother Branham says, it's from glory to glory. So, sabi niya dito, we've been going from glory to glory, but soon it will be right in the glory. We'll not just be looking at Him at a distance, looking at the glory of God, but we will be in the glory. We will be ourselves in the glory of God. Amen. And in His glory, we will shine. Amen. It's not just Christ shining, but we'll shine with Him. And we'll shine in Him. All right? When we get in that glory, we'll shine with Him. We shall be like Him, wondrously like Him. Jesus, our Savior, divine. Isn't that wonderful? We are complete in Him. That is true. He would not lie to us about that. But one day, we will be changed in the atoms. We will put on immortality. We will be all swallowed up in life. Then we will realize realization. All right, I want you to know this. Amen. God's face had to change expressions. Amen. Habang siya ay nagpapahayag ng kanyang sarili. And one of these days, He will change His face for the last time. At pagpapalit ng mukha niyang yun, ay makikita natin siya ng mukhaan. At para mangyari yun, para mangyari yung tayo magkita ng face to face, ay kailangan magkaroon tayo ng sariling pagpabago sa ating mukha. It's not God, amen, that needed to have a change. Amen, for this scripture to be fulfilled. 1 Corinthians chapter 13, amen, we also have a changed face. All right? We have to have a change of expression. Dahil hindi lang ang Diyos ang naihahayag sa mensaheng ito at sa ating panahon, kundi ang mga anak din niya, amen, ay kailangang mahayag sa kanilang pagiging anak ng Diyos. Sana nasusundan niyo ko. Alright? Hindi lang ang Diyos ang kailangang mag-manifest. Amen? Paul said, we are waiting. Amen, for the manifestation of the sons of God. Not just us, but the whole creation is waiting. It is groaning, the Bible says, waiting for the manifestation of the sons of God. So, God was manifested.
but we as children also need to be manifested. Amen. The manifestation of God, He being in the Spirit before, now becoming flesh manifested. Amen. That is His face shining. Okay, that's what it means. When you say the face of God, it's the manifestation. It's the revealing of God. All right? And now, for us to be revealed, then we need our face to be revealed also. All right? So there's got to be a revealing on the part of God, and there's got to be a revealing on our part, so the Scripture can be fulfilled that we're going to see Him, what? Face to face. Praise the Lord. Pagpasensya niyo po ako, nag-aaral ako mag-English. Kasi meron tayong English na kasama dito na preacher. Praise the Lord. Alright, so konting review lang. Sana nandito kayo ng Wednesday, mas makakasunod kayo. Pero kung gusto nyong makita kung saan ako nanggagaling, maaari kayong mag-review ng ating message sa ating website. So, ipuntahan niyo yung archive at i-click niyo po yung message ng part 1 ng Seeing Him Face to Face. Alright, so konting review. God reveals His glory in degrees. Paunti-unti. From glory to glory, nagpapahayag ang Diyos. Okay? Pataas ng pataas ang antas ng kanyang paghahayag. Kaya ang kalulatian niya ay unti-unti ding lumalaki. Sumasagana. Susundan niyo ako. Okay, the fullness of this glory is when we see Him face to face. Kaya yun yung sinasabi ni Paul dito, that when He which is perfect is come, then those which are in part shall be done away with. Alright, pasalamat tayo sa mga kaloob ng Espiritu. Pasalamat tayo sa prophecy. Pasalamat tayo sa speaking in tongues. Papasalamat tayo sa mga himala. Can you say amen? Papasalamat tayo sa mga bagay na yan. Yan ay bahagi ng kalulatian ng Diyos, but they are all in part. They are all partial. Can you say amen? Kaya pagdating noong sakdal, nung fullness, can you say amen? Ang lahat ng yan ay mawawala na, hindi ibig sabihin na hindi na ito gagana, hindi ibig sabihin na ito'y mawawala na ng kabuluhan, kundi ito'y sasakupin noong higit na dakila, the fullness of God. Kaya ang pagkakasabi, those which are in part, or that which is in part shall be done away with, not because it's going to be annihilated, but it's going to be surpassed in glory by that which is perfect. Alright? Higit itong, amen, makukubabawan. Yun. Dahil kapuspusan na eh. Diba? Hindi lang speaking in tongues ang pinag-usapan natin. Hindi lang prophecy, hindi lang mga miracles, hindi lang signs and wonders. Yan ang problema ng marami sa mga denominations. Diba? Nahumaling sila dun sa mga kaloob. Nakalimutan nila yung nagbibigay ng kaloob. Hindi nila namalayan yung nagbibigay ng kaloob ay dumating na sa ating panahon sa kapuspusan niya. So they're living in past glory. Brother Branham said they're living in a glare. A glare is a light of a day that's is gone by. Diba? It's a glare. Amen. But the light of God, the glory of God, is the present revelation of His Word. So hindi tayo dapat mabuhay sa liwanag ng nakaraang panahon. Kaya may message of the hour dahil merong present glory, present lights, present revelation of His face. At doon tayo dapat sumilong, doon tayo dapat manahan, doon tayo dapat lumakad sa liwanag ng kasalukuyang pagpapahayag ng ating Panginoon. Hallelujah. So, remember that His face is connected with His glory in His revelation of Himself. The Word revealed in a particular time and age is His face to that age. Alright, so, iliwanagin ko, nadahan-dahan ako, binabalikan ko ito para hindi ko kayo maiwan, lalo na yung mga hindi natin kasama nung nakaraan. Yung salita niya na nahayag, sa isang partikular na panahon, yun yung kanyang mukha sa panahon yun. Kasi, come to think of it,
bago dumating ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay walang muka. God is a spirit. Pero makakakita kayo sa Old Testament ng mga expressions na gumagamit ng salitang face of God. In fact, may mga pangyayari sa Old Testament like Jacob saw him face to face, ang sabi. Diba? At iba pang mga taong banal nung lumang tipan ay nakakita sa kanya at ang ginamit na salita ay they saw him face to face. Face to face is an expression, not necessarily a meaning that they have seen him literally or they have seen God's face literally. Kundi ang ibig sabihin lang noon, they have been in the presence. Yun lang ibig sabihin noon. Just like Jacob saw, amen, God, amen, angels coming down from a stair, amen, from heaven. Coming down and up, coming up and down, amen. At ang sabi, nakipagbuno siya sa anghel. At ang sabi niya, tatawagin ko ang lugar na ito na Penuel dahil nakita ko ang Diyos ng face to face. But it was not actually the face of God literal. It was God in the form of an angel. So hindi pa yun talaga yung mukha niya. Kaya lang, doon sa particular na sitwasyon yun, yun ang bistulang mukha niya or presensya niya. Nasusundan niyo ako? Alright, so kapag sinabing, nakita ko na siya face to face, it doesn't necessarily mean na nakita mo na yung hugis ng kanyang ilong, yung kulay ng kanyang mata. Ngunit ang ibig sabihin lang noon, napasa presensya kanya at ikaw ay naapektuhan ng presensya ngayon. Alright? So sana malinaw yon para hindi tayo maligaw. So, mga pangyayari sa Old Testament, nagpakita, kumbaga pinasilip ng Diyos ang mga tao sa kanyang mukha sa pamamagitan ng mga manifestation yon. At nung nakaraang Wednesday, binanggit ko sa inyo ilang mga scriptures, binasa natin, like yung scripture dito sa Numbers chapter 6, din natin babasahin. Basahin ko na lang mabilis, reviewin ko, hindi na kailangan ipakita sa projector. Numbers chapter 6, ang Diyos ay nag-utos sa mga Levita, sa priesthood, na sabihin ito sa mga tao, sa congregation, the Lord bless thee and keep thee, the Lord make His face shine upon thee. Pag sinabing, may God's face shine upon thee, that's an expression, that's a metaphor. Pag sinabi mo metaphor, ito ay isang symbolic terminology. Intindihan nyo? Hindi ibig sabihin na merong mukha ng Diyos na lilitaw sa inyo. Pag sinabi ko, magliwanag daw ang mukha ni Jesus sa inyo, ay biglang merong lilitaw na malaking mukha dito, tapos magliliwanag katulad ng isang bombilya. Ito ay isang simbolo. Ang ibig sabihin nun, pag nagliwanag ang kanyang mukha sa inyo, ibig sabihin nun, siya ay naging mabiyaya sa inyo. Na siya ay nalulugod sa inyo. Diba? Pag nagliliwanag yung mukha ng isang tao, parang ang sarap niyang kausapin. Parang ang sarap niyang lapitan. Bakit? Hindi siya galit eh. Diba? Hindi siya nakakailang. Bakit? Magaang yung mukha niya eh. Nagliliwanag eh. Parang sarap kausap nito ah. Diba? Bakit? Ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang harapan. Yun ang ibig sabihin no. So yun ay expression. Hindi literal na mukha, but it's an expression. Kapag nagliwanag ang mukha niya, siya ay nakakita o siya ay nalulugod sa inyo. Ang sabi pa dito sa Deuteronomy 31 verse 17, then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them. Okay? Yung isa, pagliliwanagin yung mukha, ito naman, itatago niya yung mukha. Ano ba ibig sabihin nun? Dati naman ang hindi nila nakikita yung mukha. Wala namang mukha ang Diyos na nakikita nila sa harapan nila palagi. Bakit sinasabi niya na itatago ko ngayon ang mukha ko sa inyo? It's an expression. Ibig sabihin nun, ay, siya ay lalayo na sa kanila. Ang presensya niya ay hindi na nila makakasama. Alright? Pag tinalikod ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, hindi na niya kayo sinasamahan. Yun ang ibig sabihin. Tingnan nga natin. Ito gusto kong tingnan scripture para makita nyo na hindi ito galing lang sa akin. Sabi sa Deuteronomy 31:17, then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them,
And they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, are not these evils come upon us? Bakit daw? Because God is not among us. So yung pagtalikod ng mukha ng Diyos ay nangangahulugan na hindi na sila sinasamahan ng Diyos. Kaya nangyari itong mga kasamang ito sa atin. Kaya dumating itong mga sakunang ito. Okay? Lahat ng pestilence na ito. Lahat ng kagipitan, lahat ng problema, hindi natin masolusyonan. Kaya dumating sa atin dahil tinalikdan na tayo ng Diyos. Tinago niya na ang kanyang mukha sa atin. Wala na ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Huwag nawang mangyari yan dito sa ating church. Dahil katulad din niya nung sumulat ang daliri ng Diyos sa isang pangyayari doon sa Old Testament, nilagay niya, Ikabod. Thy glory has departed. You see, dahil yung face niya ay ang kanyang kalulatian. Kapag tinalikod niya yung kanyang mukha, yung kalulatian niya ay umalis na sa inyo. Now, hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakaroon ng problema dahil nandito ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo yan. Hindi porket Kristiyano na kayo at nasa inyo na si Jesucristo, natanggap nyo na sa puso nyo at bautismado kayo ng Espiritu Santo, hindi na kayo magkakasakit, hindi na kayo ilalagnatin, hindi na sasakit ang ngipin nyo. Kaya lang, kasama nyo siya habang dinadaanan nyo ang lahat ng yun. Praise the Lord. Kaya naging parang napakasakit sa Israel na dumaan doon sa mga pagsubok na yon at sa mga kasamaang yun na dumating sa kanila ay dahil iniiwan sila ng Diyos. Nung sila tumalikod kay Lord, iniiwan sila ng Panginoon. Nung sumamba sila sa Diyos yan, tinalikod niya ang mukha niya sa kanila. Kaya parang hirap-hirap, hindi nila madaig, hindi sila makapanagumpay. Bakit? Wala ng presensya ng Diyos. Ano sinasabi ko? Hindi kailangang hindi kayong magtagumpay sa harap ng matinding pagsubok ngayon at kahirapan, pakikipagbaka dahil kasama niyo pa rin siya. Hindi niya sinabi, hindi tayo dadanas ng bagyo. Ang pangako niya ay sasamahan niya tayo sa bagyo. I'll be with you, even in you, until the end of the world, until the end of the age. Hallelujah. So you see, pero kuwi daw kayo. Huwag niyong pighatiin. Baka tumalikod siya. Ang mukha niya italikod niya sa inyo. Amen. At hindi nila kayo samahan. Hindi niya kayo samahan sa inyong kapigatian. Hindi niyo ba alam na meron ganyang scripture? Sabi, dahil sa winalang halaga niyo ang aking mga salita, ang aking counsel. Amen. Pagdating ng kalamidad sa inyo, hahalakakan ko kayo. Tatawanan ko kayo. Ibig sabihin, hindi ko kayo pakikialaman. Hindi ko kayo tutulungan. Bakit? Hindi naman mahalaga yung salita ko sa inyo eh. Alright? Kaya importante na panatiliin natin maganda yung relasyon natin sa Kanya. Huwag natin pigatiin ang Espiritu. Nang sa ganun ang mukha niya ay hindi tumalikod sa atin. Alright? So, ang expression ng puso ni Lord, ng Kanyang kaisipan, para magkaroon ka ng ideya kung ano ang nasa isip ng tao o laman ng puso niya, tignan mo yung mukha. Di ba? Tignan mo yung mukha. Pag nakasimangot yan at nakatingin ng pailalim, wag mo sabihin, ay, natutuwa siya sa akin. Mukhang hindi. Hindi mo maitago yung laman ng puso sa mukha ng tao. Pagka isang tao tumanggap sa ating Panginoon, masdan nyo, unang nababago yung countenance niya. Yung mukha niya, gumagaang yung kanyang mukha. Umaaliwalas. Ayun. Diba, dati-rati nung kayo yung mga adik pa, at sugarol pa, at lasenggo pa, pinakatakot kayong tignan, palagi kayo parang mananakit. Pero, sa pamamagitan ng biyaya ni Lord na makilala niyo siya at tanggapin yung Espiritu, nabago ang inyong mukha. Amen. Ngayon, parang palagi kayong gustong gumawa ng mabuti. Nagliliwanag ng inyong mukha. Dahil yun ang expression ng inyong puso. So, ganun din ang Diyos. Kaya ginagamit itong mga metaphors na ito, itong mga expression na ito, dahil ito ay nagpapakita na ang laman ng puso ng Diyos ay na-express niya sa kanyang mukha.
So pagka nagliliwanag ang mukha niya, nalulugod siya sa iyo. Pagka tumalikod na siya, galit na siya sa iyo. Ayaw na niya sa iyo. Ito pa, Psalms 34:16, the face of the Lord is against them that do evil. Abay, matindi ito. Hindi lang basta tumalikod. Laban na ang mukha niya. Doon sa mga gumagawa ng masama. Laban na ang mukha niya. Hindi lang siya tumalikod, di ba? Minsan yung tumalikod, dinedma ka lang eh. Diba? Pero pagka yung nanglisik na yung mata niya, iba na yun, galit na yun sa iyo. Di ba? Psalms 4:6, sabi, lift thou up the light of thy countenance upon us. So, ito naman, pinapataas yung liwanag ng kanyang mukha. Ibig sabihin, nilalantad ng gusto ang liwanag ng kanyang mukha. Abay, lugod na lugod siya pagka ganyan. Dito sa Numbers chapter 6, the Lord make His face shine upon thee. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Pag sinabi mong pagliwanagin, ibig sabihin yan ay illuminate, or bring your face out of obscurity, or take the veil away from your persona. Tanggalin yung lambong. Okay? O magliwanag, ibig sabihin, kumakatawan ito ng pagpapahayag, pagpapakilala. Di ba? Pag sinabi mong na-illuminate ka, ibig sabihin nun, naliwanagan ka. So kapag nagliwanag ang mukha ng Diyos sa iyo, binibigyan ka niya ng kapahayagan. Nasusundan nyo? So ang sabi dito, remember now, itong mga salitang ito sa number 6 ay utos ng Diyos sa Levites, sa ministry. Alright? At ang equivalent nito ay ang fivefold ministry sa ating panahon. Sila ang magsasabi nito palagi. Sila ang magbabasbas sa kongregasyon. Alright? May lugar ang propeta, pero may lugar ang fivefold ministry. Alright? At palagi daw nila dapat sabihin, nawa ang mukha ng Diyos ay magliwanag sa inyo. In other words, kung ito ay nangangahulugan ng revelation, dapat maging personal ang revelation sa inyo. Kasi pwede akong mangaral ng aking revelation na natanggap ko sa ating Panginoon, pero kung yun ay hindi ipahayag sa inyo personally ni Lord, hindi pa niya napapaliwanag ang mukha niya sa inyo. Bakit? Dahil yung inyong natanggap ay knowledge lamang ng aking revelation. It's a second-hand robe. Second-handed lang yun eh. Di ba? So, you have to have the face of God shine upon you personally. So, God is the only one that can give revelation. I cannot give it to you. Kaya ang sabi dito sa Numbers chapter 6:25, the Lord make His face. It's the Lord that makes His face shine. It's not Brother Ray that makes God's face shine on you. Hindi ko kayo pwedeng bigyan ng revelation. I can pray, I can prepare myself and pray, sana Lord, pag pinangaral ko to, ay magliwanag ang mukha mo personally sa kanila. Makuha nila, maintindihan nila kung paano kung nakuha sa inyo. Hindi yun, naliwanagan lang sila o nagkaroon sila ng intellectual knowledge because itinuro ni Brother Ray. Naintindihan nyo? Alright? Kapag ang isang bagay ay revealed sa inyo, hindi to pwedeng kunin sa inyo, agawin sa inyo. Kapag ang mukha ni Lord ay nagliwanag sa inyo personally, katulad ng sinasabi dito, upon thee, alright? Hindi kayo matitinag. Kaya maraming mga tao na naliwanagan dahil sa pagtuturo ng kapwa-tao na ngayon hindi na natin kasama. Bakit? Kasi hindi naman yung mukha ni Lord talaga ang nagliwanag sa Kanya. Alright? Ang Diyos lang ang makapagbibigay niyan. Kapag natanggap mo ang revelation sa Godhead in a personal way, hindi ka na masusway ng mga two lords. At nung kung sino-sino pang nagtuturo na merong tatlong Diyos at kung ilang Diyos at lahat, you know?
Because you have a personal revelation. The face of God, He has made it to shine upon you in a personal way. It's not the face of Brother Ray that illuminated, but it's the face of God. Pag naihayag sa iyo yung holiness, amen, hindi na kailangan palagi kang paalalahanan ng diakono. Kahit na sumama ka sa mga worldling mga kasamaan mo sa trabaho, hindi mo pwedeng sabihin, nadala kasi kung mga kasama ko kasi puro ganun manamit eh. No, if you have a revelation, pag nagliwanag ang mukha niya personally sa iyo, gawin na nila kung anong gusto nilang gawin sa paligid ko, I will stand upon what is right and true and pleasing to the Lord. Why? Dahil nagliwanag ng mukha niya sa akin. Hindi ko lang narinig, kundi naihayag sa akin. Praise the Lord. Hindi ka magko-compromise, in other words, pagka-revealed sa iyo ang isang bagay. Hallelujah. So, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Hallelujah. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Sa Tagalog, ang sabi, ilingap nawa ng Diyos ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Pag sinabi mong nililingap ka, abay, ibig sabihin nun, ikaw ay pinagmamalasakitan. Di ba? Pinagpapahalagahan ka. Kaya nililingap ka. Di ba? Dapat ang asawang babae, nililingap ng asawang lalaki. Di ba? Inaalagaan. Di ba? Binabantayan. Praise the Lord. Napakagandang blessing ito para sabihin ng isang ministro ng Diyos sa inyo. And I'm saying that this morning. Amen. I'm declaring this morning, nawa, lingapin kayo ng mukha ng ating Panginoon. Hallelujah. May the Lord, Adonai, capital L, capital O, capital R, capital D. Yun ibig sabihin nun, Adonai, lift up His countenance upon thee. Okay, kung ating isasalin literally, kumbaga, itataas ni Lord ang kanyang mukha sa inyo. Alright, para bang mula doon sa karamihan ng mga ulo, ng mga mukha, ay dating nandun lang ang mukha ni Lord. Pero dahil gusto kanyang bantayan at alagaan at pakitahan ng kabutihan, itataas niya yung kanyang mukha para sabihin, nakikita kita, binabantayan kita, kita mo, nakaangat yung aking mukha. Hallelujah. Lift up His countenance upon thee. Amen, mahal kita. Nagmamalasakit ako sa iyo. Hallelujah. And ito ay pagmamahal ko sa iyo personally, not just, amen, upon the church. I'm not just loving your building or your association. Tinataas ko ang aking mukha, nililingap kita personally, ikaw ay mahal ko. Amen? So hindi yung ating grupo ang pinag-uusapan dito, kundi ikaw personally. Nililingap kita, dapat ganun ang dating ng kasulatang yan sa iyo. Hallelujah. And ito ay inutos ng Diyos sa mga Levita na sabihin nila, hindi lang minsanan, kundi palagi yan. Sa tuwing may fellowship, kumbaga benediction nila ito eh. Diba? Ang liwanag ng mukha niya ay mapa sa inyo nawa at kanyang lingapin nawa kayo ng kanyang mukha. Palagi yan. Through all generation, hindi lang sa isang generation, hanggang sa mga susunod na henerasyon. Anong ibig sabihin nun? Hindi gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa revelation ng dati nating mga kasamang mananampalataya lamang, kay Moses at sa iba pang mga propeta. Hindi niya gustong mag-enjoy tayo sa revival ng nakaraang panahon. Ibig sabihin nun, ito ay sariwa, araw-araw, sariwa, bawat panahon. Ibig sabihin, amen, yung mga young people natin, hindi naka-angkla doon sa revelation ng mga dating believer lamang. Kundi sila ay merong sariwang revelation kay Lord. God gives everyone a chance at the revelation or at the revival of the Word. Every generation. Amen? Ayaw kung tayo ay nakaasa lamang dun sa dinanas ni Brother Branham. Dinanas niya yun sa kanya yun eh. Paano naman kayo ngayon?
Yan ang problema ng mga Pariseo at Sadduceo, di ba? Sabi nila, ang aming propeta ay si Moises. Ang sabi ng aming propeta si Moises. Ang sabi ng Lord Jesus, kung kilala niyo si Moises, dapat kilala niyo ako. Ang hirap sa inyo, amen, na humaling kayo doon sa dating expression ng mukha niya, na hindi niyo nakikilala yung paglingap niya ngayon sa inyo. So we are quoting Brother Branham, pero we don't want you to get stuck with Brother Branham. Si Brother Branham may signpost para tumuro kung saan tayo dapat makarating. Hindi natin kinukote si Brother Branham para puntahan natin kung saan siya naroon and be stuck there. No, tingnan natin kung saan siya tumuturo. Kaya tayo nagkukote para ituro sa inyo. Yun ang sinasabi ng propeta. Itong sinasabi ng mensahe. Kailangan humayo kayo patungo sa direksyon ng kanyang sinasabi. Hindi dun sa kanyang tabi. Kaya ang sabi ng mga saserdote, nawa, lingapin ng Diyos ang bawat isa sa inyo ng kanyang mukha ngayon, presently. Amen. Sa generation na ito. So it's a fresh revelation of Himself. And give thee peace. Alright, 2 Corinthians chapter 4, para maintindihan nyo na ng gusto. Alright, titignan natin kung paano nagpalit ng mukha ang Diyos mula sa law, dispensation of law, papunta sa dispensation of grace. So, nung panahon ng Old Testament, sa ilalim ng batas, hindi pinahintulutan ni Lord na makita ang kanyang mukha sa kapuspusan. Alright? At yung expression ng kanyang mukha noon ay matigas, marahas. Di ba? Batas mahigpit. Amen. Si Moses nung bumaba, dala-dala yung 10 utos na nakaukit sa bato. Alright? Nung makita niyang ang mga Israelita ay sumamba na sa Diyos-Diyosan, 40 araw lang siyang nawala. Nakalimutan na nila na yung Diyos na tunay ang nag-ahon sa kanila mula sa Egypt. At ngayon, 40 days lang lumipas, sumasamba na sila sa gintong baka. Sipin niyo kung gaano karupok ang tao. 40 days lang ngayon. Kaya sa galit ni Moses, amen, ay binato niya yung 2 tipak ng batong ngayon na kinaroroonan ng kautusan. Amen, bagamat nagliliwanag ang kanyang mukha, I can just see the expression of Moses' face. I don't believe he was smiling when he threw those tables of stones. Amen? Stern yung look niya. Mukha niya ay galit dahil sa nakita niya. What's that? That's the face of the law. Sabi ng batas, amen? Pag ginawa niyo ito, itong parusa niyo. Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Amen? Pagka kayo ay nang ukit ng mata, uukitin ang inyong mata. Mata sa mata, amen, ilong sa ilong, kamay sa kamay, paa sa paa, buhay sa buhay. Marahas, amen? Kamatayan ang sinisimbolo. May takot na kasama. That's law. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nag-iba ng mukha ang ating Panginoon. Ang Diyos. Amen? Not anymore fierce like that, kundi may pagluha. Malamlam ang mukha. May habag. Ang sabi niya doon sa nahuli sa pangalo niya, nang saan yung nag-aakusa sa iyo? Sabi niya, wala na po, umalis nila. Ako rin na hindi, nag-aakusa sa iyo. Hindi ako nagko-condemn sa iyo. Hindi kita hinahatulan. Pero humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Yung Diyos, amen, na walang mukha ng Old Testament, nagkaroon ng mukha kay Jesus Christ. At gusto kong linawin ito, yun ang tanging mukhang meron si Jesus o ang Diyos. Amen, natataglay niya magpakailanman. I believe it's the same face that we're going to see in eternity. Kung ano man yung Ama, kung ano man siya, ano man ang katangian niya, in-express niya sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Because He is the express image of His person. Express image of His character. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Lahat ng kung ano ang Diyos ay makikita niyo at makikilala niyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya hindi niyo pwedeng lampasan si Kristo
para kayo makapunta sa Diyos. Ang sabi, sino mang, amen, paroroon sa Ama, hindi makaparoroon maliban sa pamamagitan ko. Meron kasi mga nagtuturo. Ito yung mga nagtuturo na merong dalawang Panginoon, na dalawang Diyos na persons, hindi lang Panginoon. Kasi I can understand that. Merong Panginoon na tumutukoy sa Diyos, merong Panginoon na tumutukoy sa iyong amo. Diba? Ang amo dati ay Panginoon din kung tawagin. Pero para gawin mong yan ay patungkol sa isang Diyos at sila'y dalawang Panginoon na dalawang persona, yan ay wala sa Biblia. At ang sabi nila, para ikaw ay makasamba ng tama, kailangan lampasan mo si Jesus. Dahil si Jesus daw ay mas mababa, mas maliit kaysa dun sa Ama. At hindi yun ang Diyos, ang sabi nila. Ginamit lang yun para makilala mo ang Ama. Pag nakilala mo na rin ang Ama, lampasan mo na yung anak. Basura. Amen? Hindi ka pwede nga lumapis sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak lamang. Bakit? Ang Diyos na walang mukha, nagkaroon ng mukha kay Christ. Ang pag-ibig niya, ang puso niya, ang habag niya, ang biyaya niya, ay hinayag niya sa mukha ni Kristo. Amen. Umiyak siya nung mamatay si Lazaro na kanyang kaibigan. Amen. Yung mukha niya na para bang galit dati, nagpapaulan ng apoy at lahat. You see? Nagkaroon ng misconception itong mga disciples niya. Nung minsan tumanggi yung isang lugar na sila'y tanggapin. Ang sabi nila, Pedro, nila Juan, sabi niya, Panginoon, gusto mo ba, Lord? Pababaan na natin ang apoy ang mga yan. Kasi hindi ka tinatanggap eh. You see, they were still under the spirit of the law. Pag may nagkamali, gusto pababaan ka agad ng apoy. Pero ang ating Panginoon nung nangyari, nung hinanap niya si Lazaro, nung malaman niyang namatay, ang sabi, tumangis siya. Tumangis siya. Why? God is expressing grace and love. He's expressing His heart in the face of Jesus Christ. Alright? So nagpalit ng mukha ang Panginoon. Alright? Now it's gracious. It's love. Lovely. Amen. Alright, basahin natin ito. We preach not ourselves, 2 Corinthians chapter 4, verse 5. So remember, si Pablo ay nangangaral na sa ilalim ng dispensasyon ng biyaya. Hindi na sa mukha ng batas, ha? Hindi na yung personalidad ng Diyos ayon sa batas ang kanyang pinoproject, kundi ang personalidad ng Diyos, amen, ayon sa biyaya, sa mukha ni Kristo. At ang sabi ni Paul dito, nire-represent niya ang fivefold ministry, ang mga tinawag ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. Sabi niya, for we preach not ourselves. Hindi mukha namin ang aming pinapangaral. Because face is personality also. Sa mukha mo makikita ang iyong personalidad, di ba? Alright, so ang mukha ni Christ dapat ang pinapakita ng mga preacher palagi itong sila yung magpipreach. Hindi yung mukha nila. Kundi yung mukha ni Kristo. Kaya sabi ni Paul, hindi namin pinapangaral ang aming sarili. Nakarinig na ba kayo ng preacher kung mangaral palaging tungkol sa kanya ang pinapangaral? Palagi na lamang yung pag-uusig sa kanya. Kung paano siya ay pinapersecute ng iba at pagsubok niya at accomplishment niya at nagawa niya at lahat. Amen. Dapat magbigay tayo ng mas malaking puwang para kay Kristo dahil ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa iyo. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa ating Panginoon. Ang mukha niya ang dapat pinapakita, hindi ang ating mukha. Paul said, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Alipin nyo lang kami. Dahil kay Kristo. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Makita nyo dito na si Pablo habang siya'y nangungusap o sumusulat, amen, bumabalik siya sa Old Testament, bumabalik siya sa Genesis. Sabi niya, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magliwanag mula sa kadiliman. Saan ang tinutukoy niya? Saan ang reference niya dito? Genesis. Ang Diyos, kailan ba nagsalita ang Diyos na magkaroon ng liwanag? Sa creation. Di ba? Dating madilim ang mundo. Hallelujah. Ang sabi, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw
ng tubig at ng kadilimang yun. And God said, let there be light. So yun ang reference dito ni Paul. Tingnan nyo, importante ito. Pagkat ang Diyos na yun na nag-utos na sumilay ang liwanag mula sa kadiliman, had shined in our hearts, ay nagliwanag din sa aming mga puso. In other words, ang sinasabi dito ni Paul, wala akong karapatan na mangaral kung hindi muna nagliliwanag ang mukha ng Diyos sa akin. Dahil hindi ko mapapakita ang mukha ni Kristo sa tao ng tama kung hindi ko muna siya nakikita ng tama. Paano ko siya mapapakilala kung hindi ko siya kilala? Yun sinasabi ni Pablo. Dahil yung liwanag na nagtaboy ng kadiliman ng araw, yun din yung liwanag na sumilay sa aming puso at tinaboy yung kadiliman na nasa aming puso. Susundan niyo ako? So pinaparallel niya yung old creation dito sa new creation. Okay? Doon sa unang paglikha, sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos, amen, nabugaw ang kadiliman. At ano nangyari? Ang sabi yung mga binhi na nandoon na sa lupa ay nagsibulan dahil tinamaan sila ng liwanag. Nung maitaboy yung kadiliman, umusbong ang buhay. At ang sinasabi ni Paul, yun din ang nangyari saan? Sa aming puso. Amen. At ang sinasabi niya dito, makinig kayo ng gusto dahil patungkol din ito sa inyo. Amen. Ang puso niyo'y dating madilim. Ang kaluluwa niyo'y, amen, nasa kadiliman. Walang pag-asa. Can you say amen? Pero ang liwanag ng Ebanghelyo ay sumilay dito. At dahil kayo ay binhi, kayo ay elected, meron kayong binhi na nandun na dati pa sa inyong puso. Kailangan lang tamaan ng liwanag. Kailangan makita lang yung mukha, magliwanag ang mukha ni Christ, ma-reveal siya. Are you following me now? Ma-reveal siya sa inyo at yun ang magtataboy ng kadiliman at nung matuboy yung kadiliman, yung predestinated deed na nandyan sa inyo ay umusbong at nabuhay. Can you say amen? At nagkaroon ng face-to-face encounter with God. Hallelujah. Sabi dito, the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kita nyo? Amen. Para daw magbigay ng liwanag, ng pagkakakilala sa kalalatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Amen. So, ang pinanggagalingan ng pangangaral, pinanggagalingan ng kaligtasan, pinanggagalingan ng pagbabago, ay ang pagliwanag ng mukha ni Jesucristo. At yun ay ipinapangaral ng fivefold ministry. Right? So, lahat ay may kinalaman sa pagpapahayag ng kanyang mukha. And this time, Paul was talking about the revelation of Christ in the flesh. Amen. Yung ipinahayag ni Kristo, yun din ang aming pinapangaral. Yun ang kanyang mukha sa panahong yun. Alright, so that's the Old Testament. Ang sabi, inukit sa bato. Bakit kaya bato? Dahil nga matigas. Hindi ba kayo nagpapasalamat na ngayon ang salita ng Diyos ay hindi na nakaukit sa bato? Praise the Lord. Sa papel na, oh. Malambot. Nabibend. Diba? Mabiyaya. Pagkatapos ng 10 utos, pagkatapos ng kautusan, dumating ang mga propeta at nagsimula silang sumulat. Alam niyo kung saan na? Sumulat sila sa balat ng hayop. Bakit? Nagpalit ng dispensasyon. Galing sa batas, dumating yung mga propeta. Now, nagsimula silang magsulat ng prophecy nila sa balat ng hayop, mas malambot na. It's a foreshadow of the coming grace. Dahil ang sabi, pagdating ng biyaya, hindi na sa bato ay isusulat ang batas, kundi saan? Sa pusong laman. Iuukit. Hallelujah! Salita ng Diyos. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 3, verse 7. Sabi dito, but if the ministration of death
written and engraven in stones. Okay, batas pa rin. Was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Kaya may sinasabi dito na ang pangangasiwa ng kamatayan, yun yung batas. Kamatayan yun. Pangangasiwa ng kamatayan. Sabi niya, kung yung batas, yung tipan ng batas, hallelujah, ay maluwalhati, na ang mga Israelita ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalalatian ng kanyang mukha. Samantalang yung kalalatian yun ay lilipas, ang sinasabi dito ni Paul, mas dakila yung kalalatian ngayon nitong pangangasiwa ng buhay. The grace. Nasusundan niyo ako? Kinukumpara niya ang law at saka ang grace. Kinukumpara niya yung mukha ng Diyos nung Old Testament at yung mukha niya ngayong New Testament. Nasusundan niyo ako? So sabi niya, praise the Lord, malulhati yung tipan na yon. Bagamat yun ay tipan ng kamatayan, pangangasiwa sa kamatayan, pero nung ibigay yun, sa sobrang lulhati, nagliwanag ang mukha ni Moses. At dahil doon ang sabi, hindi siya matitigan ng mga Israelita. Hindi sila makatagal na tumingin sa kanyang mukha. Bakit nagliliwanag yung kanyang mukha? Kaya anong ginawa? Nilambungan ni Moses ang kanyang mukha. Pero ang sabi, yung kalalatian noon ay lumilipas. Okay? Lumilipas yung kalalatian noon. In other words, kung titignan natin yung parallelism, yung mukha ni Moses ay nagliliwanag, pero yung liwanag na yun ay humuhupa. Kung hindi siya nakalambong, makikita ng Israel yung paghupa ng liwanag na yun. It would end. That glory was going to end. It was abolished, ang sabi sa Biblia. It had to come to an end. But because Moses' face was veiled, the people did not see the end of the glory. So the mystery of the change of dispensation was in the face of Moses. Tandaan nyo, ang pagpapalit ng mukha ng Diyos ay base sa pagpapalit ng dispensasyon. So yung mukha ni Moses na nagliliwanag ay representation ng batas. Yung batas ay matatapos. Yung kalalatian nun ay huhupa. Pero tinakpan ni Lord at hindi nakita ng Israel ang dulo ng kalalatian nun. Ibig sabihin, hindi nakita ng Israel na magtatapos yun, kung saan magtatapos yun. Kaya nga nung dumating si Kristo, kung saan nagtapos yung kalalatian ng batas, hallelujah, hindi nila siya nakita at nakilala. Bakit? Nakalambong pa rin. Ang sabi, hanggang sa ngayon, ang puso nila kapag binabasa nila ang lumang tipan. Yung pala ibig sabihin nun, naintindihan nyo? Gusto ko makita ng maliwanag na mukha dito ngayon. Amen? Oh, basahin ko ng buo para mas makita nyo yung picture. Sabi niya, for God, ulit yun, verse 7. But if the ministration of death written and graven in stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Verse 8, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Kung malwalhati yun, lalo na itong biyaya, mas malwalhati. Verse 9, for if the ministration of condemnation be glorious, ibig sabihin niya yung be glory. If the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. Ibig sabihin nun, nalampasan sa kalalatian ng biyaya ang batas. It exceeded it. Sinabi mo exceed, nilampasan yun. Malolahati yung, kaya lang bakit ba't mananatili ka doon sa medyo malolahati, samantalang nandito yung napakalolahati? Isipin nyo yung tao na nanatili sa batas, samantalang meron dumating na mas malolahati. Biyaya. Bagamat malolahati yun, pero ang sabi ay mistulang walang lolahati, yung kung itatabi nyo dito sa biyaya na merong mas dakilang lolahati. Verse 11, for if that which is done away was glorious,
much more that which remaineth is glorious. Alright? Yung ang lumipas ay malulhati. Di lalo na yung nananatili. Biyaya ng Diyos, ang mukha ni Kristo. Can you say amen? Ang pagsilay nito sa New Testament, ang epekto nito ay magpakailanman. Can you say amen? Hanggang sa eternity na ito, hindi na ito magwawakas. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating natin doon, ang makikita nating mukha ay mabiyayang mukha ni Jesus Christ. Amen? Alam ko na dadaan sa paghukom ang mundo, pero that's not for the believers. Ang believers ay hindi na dadaan sa paghukom. I don't believe si Lord pagdating doon sa araw, sa white throne judgment, amen, ay nakangiti sa lahat. Dahil meron siyang mga hukuman na hindi nagbigay ng halaga sa kanyang salita. Hindi nakinig sa panawagan niya. And so, kailangan niya maging matigas sa kanyang, amen, paghatol ng araw na yun. Pero ang sabi, yung mga na kay Kristo ay wala ng paghatol. Hindi na sila kailangan humarap sa kahatulan. Upo silang kasama ni Kristo sa paghatol. At pagdating sa eternity, amen, makasisilayan nila ang mukha ni Kristo, amen, sa biyaya, sa kalulatian, sa pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. Yun yung charity, amen, that which is perfect is come. So kung itong hindi nawawala yung nananatili, hallelujah, kung yung hindi nananatili ay malulhati, lalo na itong nananatili, ay malulhati. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end. Kita niyo yun? The children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Hindi nila nakita yung dulo nung lulahating yun. Masyado silang nasiyahan doon sa lulahating yun. Na dumating na si Jesus Christ, dumating na yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, sige pa rin sila ng alay ng korderong literal. Amen? Dumating na yung tunay na templo, sige pa rin sila kuskus ng templo. Linis ng templong malaki na itinayo ni Solomon. Ang sabi ni Jesus Christ, gibain niyo yung templong ito. Ang nasa isip pa rin nila yung templo ni Solomon. Bakit? Kasi hindi nila nakita yung dulo. Yung dulo ng kalulatian. They did not see the end of the glory of the law because their minds were still veiled as Moses' face was veiled. They did not see the end of dispensation. The end of the dispensation of grace. That's why when Jesus Christ came, they did not recognize Him. Hallelujah. But their minds were, sabi niyo dito, verse 13, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Verse 14, but their minds were blinded. Alright? Yung lambong ni Moses ay representation ng lambong sa mata o sa pag-iisip ng mga tao. For until this day, ang sabi ni Paul, remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Kaya yung mga Hudyo hanggang ngayon, hindi nila makilala si Kristo. Hanggang ngayon, nag-aabang pa rin sila sa darating na Mesiyas. Sige, ang basa nila ng Isaiah chapter 6, Isaiah chapter 9, chapter 7, hindi nila alam na dumating na yon. Bakit? Kasi nakalambong ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso yung nalalambungan. Amen? Ng kalulatian ng batas. Hindi nila nakita na natapos na yun. Bakit? Kasi nakalambong yung mukha ni Moses. Hindi nila nakita yung unti-unting paghupa ng liwanag. Alright. Tatanungin ko kayo, ano ang mas kapansin-pansin? Yung liwanag sa mukha ni Moses o yung mukha ni Jesus Christ na Panginoon natin? Mukha ni Moses. Si Jesus Christ, hindi naman nagliwanag yung mukha katulad kay Moses eh. Pero anong mas malulhati?
Jesus Christ. Tuloy natin itong scripture na ito. Kaya nagkaroon ng problema mga tao kasi itong nangyari. Yung susunod nga dun sa verse na yun, Sister Esther. 15 ba yun? But even unto this day, when Moses read the veil, baba natin. Now the Lord, taas natin, is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. Alright, balik tayo dun sa sandali. Dun sa 2 Corinthians chapter 4, I believe that is, yung iniwan natin kanina. Dun sa verse 6, yung susunod dun sa verse 6, 2 Corinthians 4 verse 7 tayo. Alright? Sa verse 6 ulit. Sige, para makita natin yung pinanggagalingan, please. Sa baba. Okay, for God, who commanded the light to shine out of darkness, has shine in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, ang tinutukoy dito ay ang mukha na ni Jesus Christ sa biyaya. Alright? Verse 7. But, ito ang problema ng tao. But we have this treasure. Ano yun? Yung luwalhati sa biyaya. Yung kayamanan ng biyaya. Yung ipinahayag ni Kristo. Nasusunod niyo ba ako? Yung kayamanan yun ay ano? Ay taglay natin saan? Sa sisidlang lupa o makalupa. Earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us, upang ang kalulatian, ang kadakilaan, ay mapa sa Diyos at hindi sa atin. Ibig sabihin, gaano man kayaman, kalulahati itong dala ng biyaya, hindi mapansin ng marami kasi nakatago sa sisidlang makalupa. Alright? Makita niyo ba ang mukha ng Diyos doon kay Moses nung nandun kayo? Of course. Amen. Namangha sila, di ba? Gilala sila sa mukha ni Moses. That was representing God at sa panahon yun. Amen? Pero, yung liwanag ng mukha ni Moses ay walang sinabi sa liwanag na kay Kristo. At ano yung nasa inyo? Yung ba liwanag ni Moses o yung liwanag ni Kristo? O bakit di naman kayo nagliliwanag? Pagka lumabas kayo, hindi naman kayo nagliliwanag. Bakit? Kasi yung kalulatian na ito na mas dakila, hallelujah, na yung kalulatian ng mukha ni Moses ay mistulang walang kalulatian dahil dito, amen, ay pinasok sa sisidlang makalupa. Hindi namamalayan. Pero mas dakila yung kalulatian na taglay nyo kaysa dun sa taglay ni Moises. Ang kalulatian yan ay mananatili. Samantalang yung kay Moses ay lumipas. Kahit na hindi nagliliwanag ang ating mukha katulad ng kay Moses. Amen. Pero merong ibang klase ng kalulatian. Amen. Hallelujah, na nananahang sa atin. At naipapakita sa pamamagitan ng buhay natin. Lord. Hallelujah. Ano mas gugustuhin ni Lord? Nagliliwanag kayo? O mabait kayo? Diba? Ay, nagliliwanag yung mga anak ko. Ibig sabihin, literally nagliliwanag. Liwanag. Merong rays na lumalabas sa inyo, mukha nyo, meron kayong halo. Yan ang palatandaan ng mga anak ko. Pagkatapos, biglang manyinyisbis ng kapitbahay, manyinyisbis ng kapatid, tapos kapagtanim at lahat, may liwanag din. May halo pa. So you see, hindi yung literal na liwanag eh. Yung liwanag ng manifestasyon ng buhay ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, ganito. Hindi niya sinabing, hayaan yung tamaan sila ng liwanag yung nakakasilaw at masakit sa balat. Hindi masabi ni Kristo, hayaan yung makita nila ang inyong mga mabubuting gawa. Saan galing yun? Sa buhay na naligtas. Sa buhay na binago. Sa buhay ni Kristo na natanggap natin, nasa sisidlang makalupa. Pero yun ay naipapahayag sa ating pang-araw-araw na buhay. At sabi, hayaan yung makita nila ang mabubuting gawa nyo. Hindi dahil sa inyong sarili, kundi dahil sa kalulatian na nasa inyo. Para ano? Para kanilang kalulatiin ang Ama na nasa langit. Para yung excellency of the power may be of God and not of us. Praise the Lord.
Okay, ikumpara natin yan sa ministry ng prophet ngayon para maintindihan nyo yung sinasabi ko ng gusto. Nung nandito si Brother Branham, sobrang hanga ng mga tao. Hanggang nung mamatay nga siya, parang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Parang namatay ang Diyos nung mamatay si Brother Branham. Hindi na alam ng tao kung anong gagawin. Sobrang hanga. Masyado silang nadala doon sa kalulatian na dala ng ministry ng prophet. Para bang si Moses na nagliliwanag yung mukha. At sila'y tumitig sa mukha ni Brother Branham. Ang problema nung mamatay, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan na yung liwanag ng ministry ni Brother Branham ay para lang ihatid sila sa kapuspusan ng liwanag. Susundan niyo ako? Alright. Unang-una, gusto kong pansinin niyo, yung mukha ni Moses ay tanda para sa believers. Pero bago yung mukha ni Moses, binigyan pa siya ng ibang tanda. Tanda sa kamay, tanda sa tiyan. Remember? Sabi, bibigyan kita ng dalawang tanda. Sabi ng Diyos sa kanya. Anong pinagawa sa kanya? Una, tawag dito, pinababa yung kanyang tungkod, naging ahas. Pagkatapos yung kamay niya, pinapasok sa kanyang tiyan, naging ketongin. Pagkatapos binalik niya, gumaling. Di ba? Naalala nyo? Alright, ano yun? Mga tanda. Dalawang tanda. At yung mga tandang yun ay hindi para sa Israel. Yun ay para sa Egypt. Yun ay para kay Paraon. Ang sabi, kung di siya makinig sa dalawang tanda, sa tinig ng dalawang tanda, makikinig siya dito sa tinig. Yung in third pool, kumbaga, yung may mensahe ko sa likod ng mga tandang ito. Alright? Merong mga tao na humaling doon sa mga tanda ng kababalaghan ni Brother Branham. Di ba? Libo-libo ang napagaling. Mga patay na buhay. Himala dito, himala dyan. Kabi-kabi lang himala. Baka tayo ay nagkakamali na parang iniisip natin na dapat mag-manifest pa rin yung ganong kalagayan, ganong manifestation. Amen. Baka nami-miss natin yung mas malalahating manifestation ni Lord. Right. Naghahanap tayo ng mga tanda palagi ng mga kababalagan at lahat. Amen. Bakit? Kasi nakita natin yung kamay ni Brother Branham gumawa ng himala. And that's not even for the bride. Amen? Ano ang para sa bride? Ang tanda ng kanyang mukha. Amen. Ano yung mukha? Revelation of the Word. Yun ang para sa bride. Hindi ka maliligtas ng pagpapagaling. Pwede kang gumaling sa cancer mo, gumaling sa anumang sakit mo na malala. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ay ligtas. Pwede kang gawa ng lahat ng klase ng kababalaghan sa pamilya mo, pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ay mararapture. Pero kapag nakita mo yung liwanag sa mukha ng Diyos sa huling panahon, yun ang magliligtas sa iyo. Yun ang nag-deliver sa Israel. Can you say amen? Hindi yung kamay, hindi yung paa ni Moses, pero yung mukha niya, yung kapahayagan ni Kristo. Can you say amen? Nung panahon yun, yun din ang sinasabi ko ngayon. Amen, hindi tayo narito para pumunta sa mga ospital at buhayin natin lahat ng mga, mga namatay doon sa ospital. Kaya lang, ngayon ang kalulatian ay nasa simpleng paraan. Earthen vessel. Wala na sa isang katawan lamang, kundi nasa katawan ng bride sa buong mundo. Amen. At ang panahon natin ay hindi para magpakita ng mga himala. Although part of it, hindi yun ang emphasis natin. Sana maintindihan nyo, kaya pala hindi na ngayon, kabi-kabi lang ang mga himala. Hindi na tayo nag-create ng squirrel dito at dyan. Amen. At bumubuhay ng mga isda. No, it's not that. Hindi yun ang ministry natin. Ang ministry natin ay ipakilala si Kristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ng buhay natin. Sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa salita ng Diyos. Hallelujah! Yung kabanalan, yung hindi nila kayang pamuhay dati, dapat na ipamumuhay nyo ngayon. Katatagan sa pananampalataya. Amin mo yung tao na panay ang himala, panay ang buhay ng patay. Pagkatapos, barumbado pa rin. Di ba? Merong mga preacher na ganyan, mga barumbado, pero bumubuhay ng patay. Bakit? Kasi yung anointing, yung pahid, pwedeng mapasa kahit sa masama yan eh. Pero yung buhay ng Diyos ay hindi pwedeng dayain ni Satanas. At yun ang hinatid nitong mensaheng ito. Yung mga himala ay tanda lamang para tayo ay ituro sa manifestation ng kapuspusan ng Diyos sa huling panahon.
At ngayon, ang kapuspusang ito ay nahayag saan? Sa katawang lupa, sa anyo ng bride. Ang mukha niya ay nahayag sa pamamagitan niyo ngayon. Hallelujah. Sabi sa verse 14, but their minds were blinded. Dun sa chapter 3 na tayo ulit. For until this day remaineth the same veil and taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away. Saan daw ito lumipas? Saan daw ito magtatapos? Yung tabing ng Old Testament, saan magtatapos? Kay Kristo Jesus. Alright? So kailangan ibaling natin kay Kristo para ito ay matanggal. Babangan natin si Esther, please, in 15. 16. Alright, nevertheless, when it shall turn to the Lord, yung tabing daw, kapag ibinaling mo kay Lord, the veil shall be taken away. Alright? So, ang kailangan gawin natin ngayon, amen, kung tayo, meron ditong nalalambungan pa rin nung ministry lang ng prophet. Diyos ay nagsugo ng prophet. Okay, that's good. Pero, baka nalalambungan kayo nun. Ang sabi, kailangan ibaling natin sa Panginoon. Para yung tabing na yun ay matanggal at makita natin ang ating personal na posisyon sa Diyos. Hindi yung sa propeta lamang. Can you say amen? Kundi sa Diyos. Basa ko ilang quotes and then we're going to pray. Sabi dito, the veil of the flesh, Hebrews chapter 6. Sorry. Gusto ko ipakita sa inyo na yung veil ng laman ay kailangang tanggalin upang makita natin siya ng mukhaan. At mangyari in 1 Corinthians 13:12. Sabi dito sa Hebrews chapter 6, sabi niya sa message niya, in the veil, sabi niya, the veil is the flesh. The veil is the flesh. The veil is the flesh. The veil is what keeps us from seeing God face to face. Alright. Gusto ko liwanagin yan, ano? Ngayon, sa pamamagitan ng message, nakikita natin ang mukha ng Diyos. Pero that's spiritual. Alright? Pwede natin sabihin, amen, nakikita natin siya face-to-face in a spiritual sense. Pero ang tinutukoy ni Brother Branham dito na face-to-face ay yung literal na pagkakita sa kanyang mukha. Sabi niyo dito, the veil is what keeps us from seeing God face-to-face in this church. The veil is what keeps us from seeing the angels at their positions this morning. Kasi sinasabi ni Brother Branham, kaya hindi nyo nakikita ang Diyos ng mukhaan dahil nandito pa kayo sa laman. Ang sinasabi niya, the fact is, nandito ang Panginoon. Kung saan naroon 2-3 sa aking, titipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Pero hindi nyo siya nakikita literally. At ang sabi, ang dahilan dahil sa veil. Ang sabi niya, may mga anghel na nakaposisyon dito sa kanilang mga pwesto. Inutusan na sila bago pa tayo mag-service. At may nakapwesto dyan, kaya yung mga inaantok dyan, ginigising ng anghel. May inisip ko tuloy yung mga natutulog, wala yatang anghel yun, ha? Ay, yung mga anghel, gumigising yan. Kaya lang, hindi nyo nakikita na nakapwesto sa kanilang posisyon. Bakit daw? Dahil sa tabing, sa laman. Alright? Standing by the seats. Kita nyo, nakatabi raw. Diyan sa mga upuan nyo yung anghel. The veil is what keeps us, tuloy natin ang pagbasa. The veil is what keeps us from seeing Him. We are hid behind the veil, and that veil is the flesh. We are sons and daughters of God. We're in the presence of God.
The angels of God are encamped about those who fear Him. We're in the presence of God all the time. I'll never leave thee nor forsake thee. I'll be with you always, even unto the end. But the veil is the flesh. And that's what keeps us out of His presence. But through the soul, the Spirit, by our faith, we know that He is watching us. Salamat na naman meron tayong kaluluwa na born again na. At yun ang contact natin sa Diyos. At sa pamamagitan nun ay para na rin nakikita natin siya ng face-to-face, spiritually speaking. Nasusundan niyo ako? Pero hindi pa natin siya nakikita ng literal na face-to-face dahil tayo ay nasa laman pa. Pero by the soul, by faith, amen, alam natin na siya ay nagmamatsyag sa atin. Nagbabantay sa atin. Alam natin siya na nakatayo sa tabi natin. He's standing by us and He is here now. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Yun ang kaibahan ng lolhati ng batas sa lolhati ng biyaya. Amen? Dati naghihintay sila ng liwanag, ng kulog, ng kidlat, at ng tinig ng Diyos sa bundok para masabi, ng Diyos ay bumaba. Kailangan makita nila yung Shekinah glory, yung ulap na bumababa sa tabernakulo para sabihin nila, nandiyan na naman ang Diyos. Ngayon, hindi mo kailangan maghintay ng kulog, ng kidlat, ng ulap. By faith in your soul. Hallelujah! Alam mong nandyan siya sa iyo. Nasa tabi mo, inaalagaan ka, binabantayan ka. Hallelujah. Sabi sa Hebrews chapter 2, part 2 naman, sabi niya this question and answer, Oh God, you're so real to us, and we're so happy for it. Oh God, you're so real to us, and we're so happy for it. We pray you forgive us of all of our slothful ways and our stupid ways. And just remember us, Lord, that we're human flesh in a dark world. A world of darkness and sin and chaos. And we're looking through a veil as it was over our face. And we only see and know as we do humanly here. Nakakakita lang tayo at nakakaalam, nakakakilala bilang tao. Amen, dito sa ibabaw ng lupa. In other words, limitado dahil tayo ay tao. Ang ating pagkakilala, ating pagkaalam sa mga bagay-bagay. But someday, when the veil is lifted, we'll see you face to face and know as we are known. That's the way that we long for. Amen? Ang Diyos walang problema sa atin. Kilalang-kilala niya tayo, katulad ng nararapat. Kilalang-kilala niya kayo hanggang sa pinakamaliit na detalye ng inyong buhay. Pero ang Diyos, di natin siya kilala ng gano'n eh. Dahil meron pang hadlang. Pero sabi, pagdating ng panahon na ang tabi nga inalis na sa atin, ay makikilala natin ang Diyos kung paanong nakikilala niya tayo. Think of it now. Ibig sabihin na makikilala niyo siya ng gusto. Dahil ang tabing ay maalis na sa atin, ang lamang ito ay papalitan. There will be a change in the atoms. Hallelujah. Now we can only say, we see Him face-to-face spiritually, pero pagdating ng araw yun, we can say, we see Him face-to-face literally. Alright. So, importante na makasabay kayo sa pagpapalit. Yan ang problema dun sa mga hindi makasabay sa technology na pag-iiwanan. Sabi nga ni Brother David, hindi nakasabay sa paglipat sa astronaut age. Merong mga tao ngayon hanggang ngayon, nangangabayo pa rin. Horse and buggy pa rin. Diba? Luther pa rin. Lutheran pa rin hanggang ngayon. Wesleyan pa rin hanggang ngayon. Pentecostal pa rin hanggang ngayon. Branhamite pa rin hanggang ngayon. Samantalang nasa astronaut age na tayo. Amen? Nasa 3210 pa rin hanggang ngayon.
Okay lang, hindi masyadong mapinsala yan pagka dyan lang sa technology yung pinag-usapan. Okay lang yung 3210 lang kaya mong gamitin ngayon. Pero sa spiritual, pagka napag-iwanan ka, naku, kawawa ka. Ang mga bagay, nagbabago. Technology, tumataas. Ang pagpapahayag ng Diyos ay tumataas. Sino sinasabi ni David, kailangan makasunod tayo. Diba? Dati-rati, pagkasusulat ka, koryo lang. Diba? Padala sa katrabaho. Sana makarating, sana hindi mag-crash yung aeroplano, makarating yung sulat ko. Dahil pinadala mo lang doon sa katrabaho mo. Diba? Minsan, telegrama. Diba? Nasa peligro ang buhay ng iyong tatay, magmadali kang umuwi para maabutan mo siyang buhay. Pagdating nung telegrama doon, nailibing na yung tatay. Pero kinailangan natin mabuhay nung panahon yun. Diba? Gumamit nung technology sa panahon yun. At least meron tayong paraan ng communication. Diba? Tapos nag-umpisa na yung fax machine. Okay, mas mabilis na fax. Doon kagad, di ba? Kaya wala pa rin yun. Dumating na yung mga cellular na may text. Mas mabilis yun. Di ba? Kaya sabi nga nila, mas mabilis manligaw ngayon eh. Dati, tatawag ka pa sa telepono. Dati, pipila ka pa sa pila ng mahaba doon sa tindahan. Di ba? 75, isang tawag. Alala niyo mga panahon yun, hindi nyo na inabot yun. Pagkatapos magtawag mo, amen, ang makakasagot yung kaparty line mo pa. Kaparty line pa nung tatawagan mo. Tayo dyan. Diba? Ang hirap. Ngayon, ang bilis-bilis text, diba? Bilis-bilis. Cellular, isang tawag lang. Pag may cellular din siya, anong problema? Diba? Tapos dumating na yung email, internet. Diba? Hanggang ngayon, meron ng amen. Meron ng mga telepono ngayon na may kapasidad na makita mo yung mukha. Ang tawag nila dyan sa iPhone ay FaceTime. Diba? FaceTime. Praise the Lord. At gusto ko sabihin sa inyo, amen, spiritually speaking, tayo nasa FaceTime na. Amen. Kaya pala yung bumaba doon sa Arizona ay face. Face sa cloud. Diba? Kaya ngayon nauso yung cloud. At nauso yung FaceTime. Pag iPhone din, yung telepono ng girlfriend mo, nung mahal mo, amen, pwede mo siyang i-FaceTime. Masarap marinig yung boses ng iyong iniirog. Pero mas magandang makita yung kanyang muka habang nagsasalita siya. Hallelujah! Dati-rati, naririnig lang natin yung boses ng ating irog sa pamamagitan ng propeta. Amen? Pero dahil doon, unti-unting nahayag ang kanyang mukha sa atin. Hindi na tayo kontento ngayon sa voice call. Amen? Sa voice message. Meron na tayong FaceTime. Pwede na natin makita ang mukha ng ating kausap. Hallelujah. Huwag mo kong paringgan ng boses mo, magpakita ka sa akin. Pindutin mo yung FaceTime facility mo. Amen? At ang maganda nito, hindi lahat may FaceTime. Hindi ka pwedeng mag-FaceTime dun sa tawag dito, yung tagadala ng koryo. FaceTime na kita, huwag mo nang dalhin dito yung message sa akin, kung wala siyang iPhone, hindi pwede. Ano sinasabi ko? Kailangan pareho kayo may facility na makakita ng mukha. Hallelujah. Praise the Lord. Kung yung kausap mo ay walang FaceTime facility, hindi kayo magkakakitahan. Kaya meron tayong mga winu-witnessan, hindi kayo magkakitahan. Habang dumalalim ang iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalong dumidilim yung mukha niya, hindi kanya magets. Bakit? Kasi wala siyang FaceTime facility. Wala siyang FaceTime app. Diba? Can you say amen? Hallelujah. Pero pag pare-pareho kayong pinahayagan at tama ang inyong koneksyon, hindi iba ang inyong network,
Pag ang network mo ay denomination, hindi talaga kayo magkakakitahan ni Lord. Amen. Ang ang mukha ni Lord isa lang eh. Kung ikaw ay nasa denomination, 3 yung Diyos mo doon eh. Ang inaasahan mong lumabas, 3 mukha. Father, Son, Holy Ghost. Samantalang ang Diyos, isa lang siya. Wala nang iba, ang sabi niya. Ano kailangan mangyari? Amen. Tapon mo na yung telepono mo. Tapon mo na yung denomination mo. Can you say amen? At tanggapin mo ang liwanag ng pagpapahayag niya sa panahong ito. Hallelujah. Magpalit ka ng network. Magpalit ka ng signal. Hallelujah. Para ano? Para maging magka-hertz kayo. At magkaroon ka na rin ng FaceTime facility at makita mo na ang mukha ng Panginoon. Praise the Lord. Sa umagang ito, gusto kong manalangin tayo with that revelation. Amen. Hindi ako nananalangin sa Kanya nang hindi ko nakikita ang Kanyang mukha. Through my soul, sa pamamagitan ng kapayagan ng mensaheng ito, nakikita ko ang mukha ng Panginoon. He's never been revealed this way. I can see His face clearly now. Pero hindi lang yun. Gusto kong sabihin sa inyo, nakikita niya rin ang inyong mukha. Dahil kayo, sa pamamagitan ng mensaheng ito, ay nalantad na rin yung tunay na kayo. Pinanganak na kayong muli. Yung binhi na nasilayan ng liwanag ay umusbong na at yan ang nakikita ni Lord. At nagkakakitahan kayo ng mukhaan ngayon. At pagdating ng araw, amen, literally mangyayari yan dahil yung ating laman ay papalitan na ni Lord ng isang malalahating laman. At yung mukha ng ating Panginoon na sa pananampalataya lang natin nakikita ay atin ang mayayakap, makikita ng mukhaan pagdating ng araw. Pero kailangan manatili kayo, amen, sa liwanag ng mukha niya ngayon para maranasan yung makita siya ng mukhaan pagdating ng araw. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Ama namin, salamat po sa iyong salita na muli narinig namin at kasabay ng iyong salita, ng iyong tinig, ay nakita namin ang iyong muka sa aming kaluluwa sa panahong ito. It's FaceTime, Lord. Hindi na panahon ng paa, hindi na panahon ng kamay, hindi na panahon ng balikat, panahon na ng mukha mo, Panginoon. At lahat ng kalulatian mo ay nababanaag namin ngayon sa iyong mukha. Bagamat, Panginoon, hanggang ngayon, meron pa rin tabing. So, ang sabi ni Paul, darkly, Lord, because of the veil. Pero pagdating ng araw na yon, we shall see you face to face. Kapag ang lambong na ito ay inalis mo na at nilulhati mo aming katawan, we'll have a body like your glorious body. We shall be like you. It does not yet appear what we shall be, ang sabi, but when you come, we shall be like you, Father. Salamat po na ikinonekta mo kami, Panginoon, sa iyong network. At binigyan mo kami ng kapasidad na makita ka namin na katulad nito. Hiling ko po, dakilang Diyos, na kung merong mga napag-iwanan sa kalulatian ng nakaraang panahon, na sila, Panginoon, ay mabiyayaan, Panginoon, na makalipat sa kalulatian ng iyong mukhang nagliliwanag ngayon, Ama. Pray, dear God, sa mga hindi nakakilala sa iyo, katulad ng gagawin ng aking kapatid, Lord, sa pagpapabautismo sa tubig sa pangalan mo, kaya mong sila ay humakbang sa pananampalataya, tanggapin nila, Lord, kung sino ka sa panahong ito. Christ, revealed in your church, revealed in the bride. Amen. Hindi nagliliwanag as in nagliliwanag na literal, kundi nagliliwanag ang iyong buhay sa nobya. Walang kulang, walang bawas, Lord. Ang kapuspusan mo ay binuhos mo sa buong iglesia. Pag-ibig, katangian mo,
pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig sa kapatid, pagtitiis, o God, pagtitimpi, kabanalan, lahat ng yan. At higit sa lahat, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay binuhos mo na sa amin ang kapuspusan mo. Oh God, ang kapuspusan mo, Ama, ang mukha mo ay nagliliwanag sa pamamagitan ng pangatlong hatak na ito, hindi sa kamay, hindi sa first pull, hindi sa second pull, kundi sa revealing of the Word. Kami ay maaaring mabuhay ng katulad na katulad mo, hindi sa aming pagsisikap, kundi dahil tinanggap namin ang kapahayagang ito, Ama. Help your people to see it, Lord, I pray, this morning. Yung hindi ko kayang ipaliwanag, yung elemento na ikaw lamang makapagbibigay, ay ibigay mo sa iyong mga anak. And that is revelation, Lord. At sa umagang ito, madalangin ako, Panginoon, na naipakita ko ang mukha mo sa kanila. At ayaw mong sila ay lumapit, Lord. Maipalapit, Panginoon, sa mukhang yan. Habang sila nagpapatuloy na nakikinig at sumusunod sa mensaheng ito sa huling panahon. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Awitin natin minsan pa yung awitin, You Are Awesome in This Place. Habang yung ating babautismohan ay pumupunta doon sa baptismal pool. Let's worship Him. Mighty God. Ito natin stanza. Kasi mga diakono, please. Let's worship Him. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you we raise. You are awesome in this place, mighty God. Awesome in this place. Worthy of our praise. To you are praise. You are awesome in this place, mighty God. Praise the Lord. God bless you, Sister Faith. Gusto ko bigyan ng pagkakataon na ipahayag mo yung pananampalataya. Amen. Salita ka. Na magpabautismo na sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa blessings na binigay ni Lord sa loob ng 14 years. At ngayon po, alam ko, nasa utos na po to ni Lord na magpabautismo na po ako at nang makatanggap ng mga blessings niya po talaga. At ngayon gusto ko na pong ibigay ang buhay ko sa Kanya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Yun lang po. God bless you. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, sa pagkilos niya sa buhay ng batang ito, 14 years old. Tagal na panahon na nakarinig din siya ng salita ng Diyos, pero ngayon ay tinubuan na siya ng pananampalataya para tanggapin ang ating Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Just faith. Bukan dahan-dahan. Diretso mo yung paa mo.
Sister Faith, dahil sa iyong pinayag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ako ngayon bilang lingkod ng Diyos, sa kapamahalaan na binigay niya sa akin, bilang tagapagdala ng kanyang salita, ay nagbabautismo sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya natin, Sister Faith. Maraming salamat sa aking kapatid. Ngayon po, Panginoon, hindi lang siya, Panginoon, tagapakinig, kundi sa pamagitan ng hakbang na ito, gusto niya sabihin sa iyo, lalakaran niya ang kanyang mga naririnig. Ang biyaya mo ay lalo pang sumagana sa kanyang buhay dahil alam ko lahat ng Lord, pangahadlang, discouragement, lahat na sa kanyang tinaangkin namin, Panginoon, si Sister Faith, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, bilang isa sa mga pinili mo bago pa ito tagang sanglibutan at siya magiging mananagumpay sa buhay na ito. Ingatan mo siya at samahan, Panginoon, gawin mo siyang liwanag magmula ngayon at ang mukha mo, Panginoon, ay, Lord, pagliwanag. Yung Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you, Sister Grace. Amen. God bless you. Amen. Sambayan natin siya. You are awesome in this place. Hallelujah. Let's worship Him. This. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place. love of Father. You are worthy of our praise. To you alone we raise. You are awesome in this place. Mighty God. Amen. Si Brother Joshua, please, value, please, maunahan na tayo sa panalangin bilang pagtatapos. Yes, Lord. Ako po tayong lahat ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa mabiyayang araw, Lord. Mabiyayang salita, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, naway, hindi lang makita ng sanlibutan, kundi makita namin ang aming sarili na kamukha mo, Panginoon. Lord, napakainam na makinig ng iyong mga salita, Lord. Salamat at naway, mahubog kami nito ng buong buo, nang ayon sa iyo, Panginoon, nang hindi ayon sa aming mga sarili, Panginoon. Panginoon, pagyamanin mo ito, Panginoon, sa aming mga buhay at magampanan namin ang aming, Lord, nais mo para sa amin, Panginoon. Ikaw na po nawa, Lord. I-bless mo po ang aming pastor, Lord, na, Lord, patuloy na nagiging daluyan ng pagpapala para sa amin, Lord. Para sa aming spiritual na pangangailangan. Salamat, Panginoon, at merong binigyan mo kami ng ganitong pastor na dedikado, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, i-bless mo siya lagi. Bigyan mo siya lagi ng kalakasan, Lord. Lord, ng wisdom kung paano pamahalaan itong iglesyang ito, Lord, at ng marami pa, Panginoon. Maging blessing na po, Panginoon, sa lahat, Lord. Lord, nawa po ang bawat isa. Sa'yo po namin dinadalangin ang mga bagay na ito na aming naririnig, Lord. Yes. Lord, nawa hindi lang po, Lord, sa aming sarili, kundi po, Panginoon, para po sa iba ang mga bagay na ito upang makita kaming lumalakad ng tuwid, Lord, at Lord, protektado kami ng iyong mga salita, Lord. Yes. Maraming salamat, Panginoon. Pabiyaya ka po sa amin. Lord, inhabilin po namin ng lahat sa iyo ang aming muling paglalakbay, pag-iwalay, Lord. Ang iyong pang-iingat nawa po ang manguna po sa bawat isa. Lord, salamat po mang marami, Lord. Sa iyo po ang lahat. Sa iyo po mauwi ang mga lahat ng papurit pa sa salamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless you. Amen. Magliwanag nawa ang mukha ng Panginoon sa inyo sa tuwina. Pagpalagi ng Panginoon, magkamayan tayo.
You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance. Announcement po, yung maiwan lang po sandali yung mga magulang, yung mga ladies, dahil magkakaroon po tayo ng groupings. Pag-usapan natin yung mga project natin sa mga magulang, maiwan lang po. Yung magkakatabi, yung halimbawa grupo ng Makati, grupo ng Pinagbuhatan, grupo ng Habitat. Yung magkakalapit-lapit na magkakapit-bahay ay mag-groupings tayo. At magkakaroon po tayo ng bawat grupo ay magkaroon ng pinaka-presidente ba yun? O namumuno sa isang grupo. O sa isang grupo. Ay, sa isang